Kabanata 41 hanggang 45. Puff. Ngumiti ang isa pang matambok na babae sa tabi niya, tingnan mo siya, namumula ang mukha niya. Kuya, ang ganda ng mga mata mo. Ang matamis na batang babae ay umungol, huwag mong guluhin ang kulentro. Kuya, gusto mo bang suriin ang antas ng panday? Tumango si Tang Wulan, at medyo awkward na sinabi, oo. Sinabi ng matamis na babae, nasaan ang iyong matanda? O may kasama kang guro? Umiling si Tang Wulan, sabi ng guro hayaan mo akong pumunta mag-isa at maghanap ng master na nagngangalang Sen Yu. Nang marinig ang pangalang Sen Yu, puno ang mukha ng dalawang babae, at ang matamis na babae ay nagmamadaling nagsabi, kung gayon, sandali, tutulungan kitang tanungin si Master Sen Yu kung may oras ka ngayon. Nakipag-ugnayan ka kay Master Sen sa pamamagitan ng Soul Guide Communication. Muling umiling si Tang Wulan, paano siya magkakaroon ng kahit anong Soul Guide Communication? Bagamat maginhawa ang Soul Guidance Communication, ang mga bayarin sa komunikasyon at mga bayarin sa kagamitan ay napakamahal. Kahit sa bahay, isa lang ang Fixed Soul Guidance Communicator. Nagpaplano rin siyang maghanap ng Coin-Operated Soul Communicator para tawagan ang kanyang ama at ina para iulat ang kanyang kaligtasan. Master Sen, hinahanap ka ng isang bata? Oo, malaki ang mata at simpleng damit. Ang matamis na babae ay nagdial ng numero at nakipag-ugnayan. Ibinaba ang komunikasyon, sinabi ng matamis na babae kay Tang Wulan, naku, si Master Sen ay malaya, sumama ka sa akin. Gaya ng sinabi niya, dinala niya si Tang Wulan sa gilid ng bulwagan. Ang matambok na batang babae na si Dao Xian ay tumingin sa kanilang likuran at inilabas ang kanyang dila, at sinabi sa sarili, hindi ko nakita. Kilala talaga ng batang ito si Master Sen. Nang bumukas ang metal na pinto ng Soul Guidance Elevator sa harap ni Tang Wulan, nagulat siya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong bagay. Halika, akyat ka na. Hindi siya pinagtawanan ng matamis na babae, bagkus ay ngumiti ng mahina. Lumapit si Tang Wulan sa kanya ngayon. Ang matamis na babae ay nagsabi, ang pangalan ko ay Yun Shaoling. Ang opisina ni Master Sen ay nasa 15 palapag. Ihahatid muna kita upang makita siya, at pagkatapos ay dadalhin kanya sa pagsusulit sa antas ng panday. Salamat ate. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Tiningnan siya ni Yun Shaoling pataas at pababa. Bagamat napakasimple ang suot ng bata, ngunit napakaganda niya, lalo na ang malalaking mata na kinaiinggitan ng lahat ng babae. Bukod dito, kahit na siya ay simple, siya ay napakamagalang at madali. Magandang impression. Ding! Huminto ang elevator sa 15th floor at bumukas ang pinto. Ang mga dingding ay lahat ay pilak puting metal, at ang kisame at sahig ay puti, malinis at maayos. Ito ang unang impresyon ni Tang Wulan sa lugar na ito. Sa labas ng elevator ay ang corridor, na may mga pinto sa magkabilang gilid ng corridor. Dinala siya ni Yun Shaoling sa isang tabi, huminto sa harap ng isang pinto na may nakalagay na Sen Yu nameplate, at pinindot ang button dito. Master Sen, ito si Yun Shaoling, at dinala ko ang batang iyon sa iyo. Oo. Isang mahinang boses ang narinig, at bumukas ang pinto. Ito ay isang opisina na humigit kumulang 30 metro kwadrado, at isang malaking kahoy na mesa ang sumasakop sa halos isang kapat ng lugar. Sa likod ng mesang kahoy ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang mahigit 40 taong gulang na. Ang lalaking ito ay hindi matangkad, ngunit siya ay matipuno, na may napakalawak na mga balikat, at ang mga deltoid na kalamnan ng mga balikat ay itinaas ang itim na kamiseta. Sa oras na ito, nakatingin siya sa isang guhit sa mesa. Master Sen. Bulong ni Yun Shaoling. Oo. Itinaas ni Sen Yu ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Direktang bumagsak ang kanyang tingin kay Tang Wulan, na may kaunting curiosity sa kanyang mga tingin, ikaw ba ay disipulo ni Mang Tian? Oo. Kumusta, Master Sen, hiniling sa akin ng guro na kumustahin ka sa ngalan niya. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Sumimangot si Sen Yu, ang lalaking iyon sa Mantian, palaging mas mataas ang mga mata kaysa sa itaas, paano kanya matatanggap bilang isang munting disipulo? Tara na, dadalhin kita sa pagsusulit sa antas ng panday. Ang mga panday ay karaniwang nakatira sa mundo ng metal at walang pakialam sa lahat ng bagay sa labas. Bagamat nagtataka siya kung bakit tatanggapin ni Meng Tian ang isang disipulo na kasing liit ni Tang Wulan, ang pagsubok ang magpapatunay sa lahat. Sinabi ni Yun Shaoling, guro, pagkatapos ay bababa muna ako. Oo. Tumango si Sen Yu sa kanya, ngumiti si Yun Shaoling kay Tang Wulan at tumalikod. Kinuha ni Sen Yu si Tang Wulan at pagkatapos ay lumabas at muling pumunta sa Soul Guide Elevator, at sumakay sa parehong elevator pababa ng hagdanan ng Yun Shaoling, ngunit pinindot niya ang button sa ikatlong palapag. Habang pababa ang elevator, tinanong ni Sen Yu si Tang Wulan, munting lalaki, nasabi na ba ni Meng Tian, anong antas ka ng palsipikado ngayon? Umiling si Tang Wulan, walang sinabi ang guro, sinabi niyang hahayaan niya akong kumuha ng pagsusulit, at pagkatapos ay maaari akong kumuha ng trabaho. Maaari ka bang kumuha ng mga trabaho? Si Yun Shaoling sa tabi niya ay hindi napigil ang magpakita ng pagtataka. Nangangahulugan ng pagiging mapangasiwaan ang trabaho na dapat na siya ay hindi bababa sa pangalawang antas na panday.
Ang panday sa unang antas ay hindi pinapayagang direktang kumuha ng trabaho, at dapat tanggapin ng mas mataas na antas na panday ang trabaho. Ibigay ito sa kanila pagkatapos kunin ang trabaho. Nagtanong muli si Sen Yu, kung gayon, alam mo ba ang hierarchy ng panday? Tumango si Tang Wulan sa pagkakataong ito. Sinabi ng guro na ang Forging Masters ay nahahati sa 9 na antas, ang una at ikalawang antas ay ang antas ng guro, ang ikatlo at ikaapat na antas ay ang Master Level, ang ikalima at ika-6 na antas ay ang Master Level, at ang ikapito, ang ika-8 antas ay ang Sage Craftsman Level, at ang pinakamataas na ika-9 na antas ay ang Sagradong Antas ng Craftsman. Oo, tumango si Sen Yu. Sa sandaling ito, ang elevator ay nakarating sa ikatlong palapag. Sister Palm. Nagpaalam si Tang Wulan kay Yun Shaoling at sinundan si Sen Yu palabas ng elevator. Kung ikukumpara sa dating tahimik na ika-15 palapag, ang ikatlong palapag ng Blacksmiths Association ay tila medyo maingay, at ang pamilyar na, ding-ding-dang bell, na tunog ng forging ni Tang Wulan ay sunod-sunod na tumunog. Dinala ni Sen Yu si Tang Wulan sa front desk at sinabi sa staff, buksan mo ako ng isang test room, at hilingin sa isang reviewer na pumunta. Master Sen, ito ang iyong disipulo. Napakabata mo pa ba? 12 taong gulang ka ba? Ang staff ay tumingin kay Tang Wulan ng may pagtataka. Kinuha ni Sen Yu ang form na iniabot ng staff at ibinigay ito kay Tang Wulan, punan mo muna ang form at punan ang pangunahing impormasyon. Oo. Kinuha ni Tang Wulan ang form at maingat na sinagot ito. Nabasa ni Sen Yu mula sa gilid, si Tang Wulan, ipinanganak sa Aolocheng, 9 na taong gulang, isang freshman sa Intermediate Division ng Donghai College. 9 na taong gulang ka pa lang. Ngayon, parehong nagulat siya at ang mga tauhan. Dumating ako upang suriin ang panday sa edad na 9, na hindi lumitaw sa Blacksmith Association sa loob ng maraming taon. Sa kasaysayan, ang pinakabatang reviewer ng Association of Blacksmiths ay 8 taon at 6 na buwang gulang. At ang taong iyon, na ngayon ay nagtatrabaho sa tuktok na ika-30 palapag ng Blacksmiths Association, ay isang hindi pa isinisilang na henyo na manghuhuwad. 9 na taong gulang pa lang ang batang nasa harapan niya. Ano ang ibig sabihin kung makapasa siya sa pagsusulit sa antas ng panday? Nag-isip pa si Sen Yu, dahil ngayon lang sinabi ni Tang Wulan na hiniling sa kanya ni Mantia na kunin ang gawain ng direkta, na nangangahulugan na ang batang ito ay malamang na maging isang second level na panday. Ito ba ay isang record-breaking na poster? Sinabi ng kawani, Master Sen, ang ikatlong silid ng pagsubok. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Sen Yu, at kinuha ni Sen Yu ang anyo ni Tang Wulan, sumama ka sa akin. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang matatanggap ng apprentice na ito na si Meng Tian. Ang tinatawag na test room ay talagang ang forging room. Ang pagsusulit sa panday, syempre, ay dapat isagawa dito. Pagkapasok niya sa forging room, ang orihinal na kaba ni Tang Wulan ay biglang lumuwag. Ang forging equipment dito ay katulad ng sa Mantian Studio. Mula nang dumating sa East Sea City, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang kapaligirang pamilyar sa kanya. Ang nagrepaso ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. She and Sen Yu obviously know each other. Master Sen, personally bring someone to the test. Nabalitaan ko lang na 9 years old pa lang ang batang ito. Kung mas bata siya, makakaapekto ba ito sa meeting? Long record. Sinabi ni Sen Yu, subukan muna natin ito. Tumango ang reviewer at sinabi kay Tang Wulan, mayroong 15 uri ng metal dito. Pumili ka ng isa sa mga ito para sa forging at purification. Bibigyan kita ng score batay sa metal na pipiliin mo at sa antas ng purification. Ang score ay higit sa 6 na po. Maaari kang ma-promote sa first level blacksmith. Oo. Tumango si Tang Wulan, at naglakad papunta sa metal na stand sa tabi nito. 15 uri ng mga metal, bawat isa ay isang talampakang parisukat. Ang mga metal na ito ay may iba't ibang kulay at texture. Simple lang naman ang itsura ng blacksmith level test, isang beses lang itong i-forged at purify, pero kung tutuusin, maraming bagay sa school. Hindi sinabi sa kanya ng tagasuri kung ano ang mga metal na ito, na nangangailangan sa kanya na magkaroon ng sapat na pag-unawa sa iba't ibang mga metal, at sa parehong oras, dapat niyang piliin ang metal sa loob ng kanyang kakayahang mag-forge. Ang mga marka ng kalidad ng metal at epekto ng pagdalisay ay komplementaryo sa bawat isa. Lumibot si Tang Wulan at nakilala ang lahat ng uri ng metal. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kumuha siya ng isang piraso ng metal mula sa gitnang rack. Ang piraso ng metal na ito ay kumikinang na may malabong pilak na ilaw. Nang makita ang kanyang napili, si Sen Yu at ang reviewer ay parehong nagpakita ng pahiwatig ng pagkagulat. Hindi nila inaasahan na pipiliin talaga ni Tang Wulan ang ganitong uri ng metal, na napakalaki sa timbang at densidad. Pipili ko itong piraso ng Shenyin. Inilagay ni Tang Wulan si Shenyin sa forging table nang hindi gumagawa ng ingay. Napakataas ng hinihingi ni Mantian sa kanya, isa rito ang kasama, maliban sa pagmamik, dapat walang tunog ng banggaan ng metal. Ang isang piraso ng nakalubog na pilak na isang talampakang parisukat ay talagang tumitimbang ng hanggang 300 kilo.
Ito ay napakabigat, ngunit si Shen Yu ay tila hindi masyadong nahihirapan nang makita niya ang hitsura ni Tang Wulan. Bata, ang lakas ay hindi maliit. Mukhang nagulat din ang reviewer. Ngayon pa lang siya nagsisimulang maniwala na ang maliit na lalaki na 9 gulang pa lamang sa harap ng impormasyon ay talagang makakakumpleto sa pagsusulit na ito. Sinabi ni Tang Wulan, "Dalawang master, maaari ba akong magsimula?" Tumango ang tagasuri at nagsabi, "Magsimula na tayo. Mayroon kang 1 oras. Sa loob ng 1 oras, maaari mong daliseyan ang piraso ng immersion silver na ito hanggat maaari, at makukuha mo ang katumbas na marka." Oo. Walang ibang inisip si Tang Wulan, at agad na nagsimulang kumilos ng mahusay. I-on ang forging table, painitin ito, at ilagay sa immersion silver para sa calcination. Ang oras ng calcination ay kinakalkula din sa oras ng paglilinis. Walang puwang para sa haka-haka sa pagsubok sa antas ng forge. Ang asosasyon ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa bawat forge, dahil sa sandaling maabot nila ang isang tiyak na antas, maaari nilang sakupin ang mga gawain para sa forge. Ang mga produktong forging ay nauugnay sa kredibilidad ng Forging Association. Bahagyang nag-inat si Tang Wulan, at kasabay nito ay huminga siya ng malalim, inayos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang dahilan ng pagpili kay Shen Yin ay hindi dahil sa gusto niyang magpakitang gilas, ngunit noong siya ay nasa Aulai City, ang huling beses na pinik niya ito ay ang 1,000 Forged Immersion Silver Hammer. Pagkatapos ng panahong iyon, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa mga katangian ni Shen Yin. At ang piraso ng immersion silver na pinili niya ay halos kapareho ng kalidad ng immersion silver na pinik noong nakaraan. Nang makita ang kagalakan ni Lai, natural siyang pumili. Gayunpaman, naalala pa rin niya ang sinabi ni Meng Tian, maliban sa pagmamik sa kanyang sarili, ang 1,000 Forged Immersion Silver Hammer ay hindi pinapayagang gamitin, at hindi bababa sa bago ang edad na 15. Sa pagtingin sa temperatura ng metal na ipinapakita sa forging platform, ang paghinga ni Tang Wulan ay unti-unting umayos ng pantay, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging nakatuon. Tumabi si Shen Yu at walang binanggit. Kanina pa niya pinapansin ang batang nasa harapan niya, lalo na ang mga mata nito. Nang makita niyang nakatutok ang mga mata ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim, Mang Tian, natagpuan mo na ang kayamanan. Sa mga panday, si Shen Yu ang nagtataguyod ng pagtutuon ng pansin sa karamihan sa pagpapanday. Siya mismo ay walang mga natatanging talento. Pumasok siya sa industriyang ito dahil gusto niya ito. Hanggang ngayon, masasabing step by step at solid siya. Sa pag-asa sa pagmamahal at dedikasyon sa pagpapanday, mayroon tayong lugar sa mundong nagpapanday. Si Tang Wulan ay isang 9 na taong gulang na bata. Ang isang 9 na taong gulang na bata ay maaaring maging napaka-focus, na nangangahulugan na siya ay talagang marunong magpanday, at ang impresyon ni Shen Yu sa batang ito ay biglang bumuti ng husto. Mabilis na pinindot ni Tang Wulan ang button gamit ang kanyang kaliwang kamay, at ang mabigat na pilak na katatapos lang umabot sa forging temperature ay dahan-daang lumabas mula sa forging table. Mabilis na nagsulat ang reviewer sa kanyang record. Bilang isang evaluator para sa blacksmith level test, nakaranas siya ng maraming pagsusuri. Mula sa detalyeng ito ni Tang Wulan, maaari niyang husgahan na ang batang ito ay hindi ang unang pagkakataon na huwad kay Shen Yin. Gayunpaman, maaari bang pekain si Shen Yin ng isang hindi rehistradong panday? Nagsimula na si Tang Wulan. Bahagyang nanginginig ang magkabilang braso sa magkabilang gilid ng katawan, at sabay na lumitaw ang dalawang itim na ilaw sa magkabilang palad, ito ay ang pares ng 1,000 Forged Tungsten Steel Hammers. Bahagyang itinuro ng kaliwang kamay ang martilyo, pamitik ng 2 beses kay Shen Yin, na gumawa ng ding-ding na tunog. Mabilis na nahulog ang mga mata ni Shen Yu sa mga tainga ni Tang Wulan, at malinaw niyang nakita na bahagyang nanginag ang kanyang mga tainga. Nakikinig sa feedback ni metal. Anong bata? Sa sandaling ito, ang unang martilyo ni Tang Wulan ay naalis na. Ang kanang kamay na martilyo ay pinisil na parang kidlat, at ang hangin sa buong forging room ay agad na naging balisa, sa mahinang sipol, at sa sumunod na sandali, ang tungsten steel hammer ay tumama ng gusto sa gilid ng mabigat na pilak. Bang! Ang tungsten steel martilyo ay tumalbog pataas, si Shen Yin ay bahagyang natupi. Halos sabay-sabay na lumiwanag ang malalaking magagandang mata ni Tang Wulan, at ang kaliwang kamay niya ay sunod-sunod na pumutok, bang! Nagkaroon ng isa pang dagandong. 2 dagandong ang nagdulot ng sunod-sunod na ingay sa panday. Halatang nanlaki ang mga mata ni Shen Yu. Ito ay 1,000 Forged Tungsten Steel Hammer. Ilang taon na ang batang ito? Maaari mo bang gamitin ang gayong mabigat na huwad na tungsten steel hammer? Alam mo, kahit ilang second-level forgers ay hindi maaaring gumamit ng 1,000 Forged Tungsten Steel Hammer na may isang hawakan na tumitimbang ng 80 kilo, ibig sabihin, 40 kilo. Ang forging ay isang pangmatagalang pisikal na aktibidad, pati na rin isang teknikal na aktibidad, kung saan ang lakas ay mahalaga. Ang paggamit ng mabigat na martilyo ay walang alinlangan na mas mahusay, ngunit ang pagkonsumo ng pisikal na lakas ay malaki din. Nang hindi na niya hinintay na isipin iyon, puspusan na ang pagpapanday ni Tang Wulan.
Nahulog ang dalawang martilyo, at sa pamamagitan ng feedback na ibinigay sa kanya ni Shen Yin, agad niyang naramdaman na ang piraso ng mabibigat na pilak na ito ay halos kapareho ng kalidad na hinulma niya noon, at ang panloob na texture ni Shen Yin ay halos magkapareho, at ang pamilyar na pakiramdam ay agad na kumalat sa kanyang isipan. Ang dalawang martilyo ay gumalaw, tulad ng isang marahas na bagyo, at nagsimula ng kanyang sariling panday. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Ang intensive at rhythmic forging sound ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kagandahan. Pagdating ko sa East Sea City, lahat ng kinaharap ko ay hindi pamilyar. Malaki ang epekto ng pressure at tensyon na dala ng hindi pamilyar na bata sa isang bata na 9 na taong gulang pa lamang. Pagdating niya sa kolehiyo, hinarap ni Tang Wulan ang pang-aapi ng kanyang mga kaklase at ang mabibigat na multa na dala ng parusa. Lahat ng ito at lahat ay nakakaramdam siya ng hingal. Gayunpaman, nang siya ay dumating dito at sa harap ng forging platform, ang lahat ay biglang naging pamilyar. Si Shen Yin ay lumitaw sa kanyang mga mata, at ang pamilyar at ritmong ginawa sa pamamagitan ng pag-forging nito ay halos agad na hinayaan siyang pumasok sa kanyang sariling ritmo. Nakatuon ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga tainga, nakatanggap ng feedback mula kay Shen Yin. Sa pagbagsak ng isang martilyo, patuloy na nagbago ang hugis ni Shen Yin habang tumama ito, ngunit kung makikinig kang mabuti, makikita mo ito. Sa pagpapalawig ng panahon, ang tunog na ginawa ng banggaan ng Thousand Forged Tungsten Steel Hammer at ng Immersion Silver ay naging mas dynamic. Nagsimulang magseryoso ang mukha ng reviewer, at ganoon din ang ginawa ni Shen Yu. Ang focus na pinanatili ni Tang Wulan sa oras na ito, lalo na ang kanyang edad, ay hindi kinakailangang nakamit ng maraming mga palsipikado sa kanilang 20 o 30s. Henyo. Henyo ang batang ito. Halos sabay-sabay na lumitaw ang kaisipang ito sa kanilang isipan, at hindi na kailangang tingnan ang piraso ng Shen Yin na iyon. Sa karanasan ni Shen Yu, malinaw niyang mahuhusgahan kung gaano kahusay ni Tang Wulan si Shen Yin sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa pagtambulan. Ito ay mahusay. Ang Purification of Immersion Silver ay orihinal na pamantayan sa pagsusuri para sa pangalawang antas na panday. Dahil sa mataas na densidad ng nakalubog na pilak, mas mahirap itong linisin kaysa sa mga ordinaryong metal. Hindi talaga madaling kumpletuhin ang paglilinis ng isang piraso ng nakalubog na pilak. Nang piliin ito ni Tang Wulan, naisip pa ng reviewer ang sobrang timbang. Ngunit sa sandaling ito, sila ni Shen Yu ay naantig na sa pagganap ni Tang Wulan. Oo, ito ay kumikilos. Nang gumawa si Shen Yin ng malambing na boses, ang pagsusulit ni Tang Wulan ay talagang pumasa, at siya ay sapat na upang maging isang panday sa unang antas. Ang natitira ay pagganap. Hanggang saan ang kaya niyang gawin? Ito ang parehong ideya sa isip ni Shen Yu at ng reviewer. Ganap na nasa estado, na may 1,000 forged na tungsten steel hammer na parang dayami na kay Tang Wulan, nararamdaman ng piraso ng nakalubog na pilak na palapit ng palapit sa kanya, ang tungsten steel hammer sa kamay ni Tang Wulan ay pabilis ng pabilis. Mabilis. Unti-unti, 2 grupo lamang ng mga anino ng martilyo ang makikitang patuloy na kumikislap sa hangin, at ang matitinding tunog ng pagtambulan ay parang mercury na bumubuhos sa lupa. 3-Tier Forging Association. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang 2 tao. Ang isa sa kanila, na mukhang mga 40 taong gulang, ay may magandang hitsura, isang kulay pilak na kulay abo na damit ang nakabalangkas sa kanyang mar-angle na figure, at isang badge ang nakasabit sa kanyang kaliwang dibdib. Kahit sinong makakita sa kanya, siguradong maaakit siya sa badge na ito sa unang tingin. Ang kulay ng background ng badge ay ginto na may bahagyang nakataas na pattern ng martilyo. Ang bawat bituin dito ay itim, na may kabuuang 8. Ang 8 bituin ay kumakatawan sa ika-8 antas ng propesyonal, at ang gintong ibaba na hugis ng martilyo ay kumakatawan sa forging. Ang isang ika-8 antas na panday ay, upang maging tumpak, isang 8 Star Saint Master level na panday. Sa buong Association of Blacksmiths, iisa lang ang panday sa level na ito. Sa tabi ng medyo may edad na lalaki, may isang batang babae na mukhang 13 o 4 na taong gulang, matangkad at napakaganda. Isang pares ng malalaking mata ang tumutusok. Ang kanyang mahabang blonde na buhok ay naka-ponytail, at ang kanyang pumpitis ay mukhang maayos. Nang makita silang paparating, agad na tumayo ang staff sa front desk, President. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ayos lang, dadalhin ko si Mushi para subukan ang pangalawang antas. Mangyaring isang reviewer. Ang 8-star Saint Craftsman na ito ay si Mu Chen, ang presidente ng Donghaicheng branch ng Sunmoon Federation Blacksmiths Association. Oo, ang presidente, sandali. Si Miss Mushi ay nasa ika-2 antas na ngayon. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang henyo sa mundo ng pagpapanday. Kalmado ang mukha ni Mushi, hindi siya masaya dahil pinuri siya, tumango lang siya sa staff. Hindi niya talaga kinikilala ang pamagat ng henyo. Maaari siyang magkaroon ng kung ano siya ngayon, hindi lamang sa talento, kundi pati na rin sa pagsusumikap na malayo sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang layunin ay malimpasan ang kanyang ama at maging isang ika-9 na antas na craftsman sa hinaharap. Sa buong Daoluo Continent, mayroon lamang 3 9-star Master Craftsman. Ha, anong tunog?
Biglang gumalaw ang mga kilay ni Mu Chen, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Bahagyang itinaas ni Mu Shi, na nasa tabi niya, ang kanyang mga kilay, bahagyang gumalaw ang kanyang magagandang maliit na tenga, at agad niyang nahuli ang isang serye ng malulutong at makakapal na pagtambulan sa hangin. Anuman ang ritmo, dalas, at tunog ng pagtambulan, ito ay napakasarap sa pandinig, at ito ay napakakomportable. Tinanong ni Mu Chen ang staff, may darating ba para magsagawa ng level 4 o mas mataas na forging test? Blanco ang sinabi ng staff, hindi. Nag-isip sandali si Mu Chen, at sinabi kay Mu Shi sa tabi niya, pumunta ka sa test room para maghanda muna, pupunta ako at tingnan. Oo. Bagamat medyo curious din si Mu Shi, sasailalim na siya sa level 2 blacksmith level test, kaya hindi siya dapat ma-distract sa oras na ito. Matapos makipaghiwalay sa kanyang anak, sinunod ni Mu Chen ang boses at mabilis na pumunta sa kwartong 3. Napakaganda ng soundproofing ng forging room, ngunit maririnig mo pa rin ng malinaw kapag narating mo na ang pinto. Ang ganitong uri ng tunog ay dapat nahuwad na may mataas na densidad na bihirang mga metal, at sa bawat oras na walang ingay, nangangahulugan ito na ang katumpakan ng forging, tulad ng isang siksik at malakas na epekto, ang lahat ay nagpapakita na ang paggamit ng 1,000 forging martilyo. Ang mga peke ay mahigpit na namarkahan, at ang antas ay ang antas. Ang sinumang makakamit ang ganoong antas ng pagpapanday ay dapat nasa master level. Higit pa rito, narinig ni Mu Chen na ang pagpapanday ng panday na ito at ang piraso ng metal na ito ay pumasok sa isang estado ng pagsasani. Ang tinatawag na fusion ay nangangahulugan na ang forge ay sumasalamin sa metal na kanyang napik, at pumasok sa isang kahangahangang estado ng pagsasanib. Sa ganitong estado, ang mga dekalidad na kalakal ay madalas na ginagawa. Sapagkat ang mga akda ng panday ay naglalaman ng mga damdamin at ideya ng Panginoong Panday. Hindi pumasok si Mu Chen sa forging room, dahil kahit bilang presidente, wala siyang ganitong kapangyarihan. Kapag ang panday ay nagsasagawa ng antas ng pagsubok, walang sino man ang pinapayagan na mangistorbo. Sa sandaling magambala, malamang na maging sanhi ng pagkagambala sa palsipikado. Hindi lamang mabibigo ang pagsubok, ngunit maaari pa itong mag-iwan ng anino. Kawili-wili. Bumalik si Mu Chen sa front desk at tinanong ang staff, sino ang sumusubok sa room 3. Nagmamadaling tiningnan ng staff at sinabing, tinatawag itong Tangwulan, dala ito ni Master Sen Yu. Kasalukuyan na ang pagsubok. Habang nagsasalita, iniabot niya ang kopya ng form kay Mu Chen. Nang marinig ang pangalan ni Sen Yu, biglang ngumiti si Mu Chen, sabi ko, pwede akong pumasok sa state of fusion sa panahon ng pagsubok. May dala pala itong si Lao Sen. No wonder. Ha, 9 years old. Tumingin siya sa staff na may pagtataka, tama ang registration mo. 9 years old pa lang ang panday na sumusubok. Nagmamadaling sinabi ng staff, tama, nagtataka pa kami ngayon, paano darating ang ganitong batang-bata para sa antas ng pagsubok. Medyo natigilan si Mu Chen. Siya ay 9 na taong gulang. Sa madaling salita, ang ginagawa niya ay dapat ang unang antas ng pagsusulit sa panday. Didi. Tumunog ang soul communicator sa kanyang baywang, at inalis ni Mu Chen ang communicator para sumagot. Dad, ready na ako? Nandito ka ba? Nasa room 6 ako. Darating ako kaagad. Bagamat siya ay naguguluhan, ang kanyang anak na babae ay halatang mas mahalaga, at si Mu Chen ay nagmamadaling pumunta sa room 6. Tapos na ang oras. Tumunog ang tester na may kakaibang boses. Dang! Sa pagtatapos ng huling suntok, nagtagpo ang mga dobleng martilyo ni Tangwulan, dalawang itim na ilaw ang kumikislap, at sabay-sabay na nawala ang mga ito sa lumulubog na singsing na pilak. Bahagyang tumataas baba ang kanyang dibdib, bahagyang bumilis ang kanyang paghinga kaysa isang oras na nakalipas, namumula ang kanyang mukha, at bahagyang pawisan ang kanyang noo. Pero yun lang. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa forging room. Bumaba ang tingin ng reviewer kay Shen Yin, habang ang tingin ni Sen Yu ay nahulog sa mga mata ni Tangwulan. Mula sa mga mata ni Tangwulan, tila nakita niya ang pilak na liwanag na kumikislap, ito ay ang ningning ng mabigat na pilak, kahit na ang pagpapanday ay tapos na, sa kanyang mundo, nasa kanya pa rin ang dating konsentrasyon. Ang batang ito, kung hindi siya magkakamali sa hinaharap, natatakot ako na siya ay magiging isang kahangahangang pag-iral. Ang immersion silver ay may kadalisayan ng higit sa 100 forging at isang pagbawas ng volume na 7%. Ang epekto ng purification ay halos 3 beses kaysa sa 100 forging. Ang evaluator ay nagbigay ng tumpak na data. Ang nasabing data ay maaaring hindi isang malaking bagay sa isang master forger, ngunit ito ay napaka hindi kapanipaniwala na lumitaw sa isang bata na 9 na taong gulang lamang at ang katawan ay hindi pa lumalaki. Nakapasa ang pagsusuri. Tumingin ang evaluator kay Sen Yu. Mapait na ngumiti si Sen Yu, dapat sinadya ni Mang Tian. Nagulat ang reviewer at sinabing, itong batang ito, disipulo ba ni Mang Tian? Tumango si Sen Yu, ito ay talagang hindi maisip, ngunit kailangan kong sabihin na ang batang ito ay maaaring magsagawa ng pangalawang antas na pagsusuri. Tumingin ang reviewer kay Tangwulan, munting lalaki, bukod sa paglilinis ng metal, may magagawa ka pa ba?
Ngayon lang nagising si Tang Wulan mula sa forging state. Masyadong nakakapanibago ang pakiramdam kanina. Ang tanging depekto ay medyo mas magaan ang 1000 forged tungsten steel hammer, at masyadong maagang natapos ang forging. Sa estado pa lang, basta may sapat na panahon, buo ang tiwala niyang makumplito ang libong panday. Maaari kong gawin ang parehong maliit at katamtamang laki ng mga bahagi. Seryosong sabi ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagulat si Shen Yu. Kung tutusin, nauna nang sinabi ni Tang Wulan na inisip ni Meng Tia na kaya niyang tanggapin ang trabaho ng mag-isa. Bumuo ng isang katamtamang laki ng bahagi sa kalooban. Sinabi ng reviewer sa malalim na boses, kung matagumpay ang build, direkta kang ma-rate bilang pangalawang antas. Ang pangalawang level na mga forger ay kinakailangan upang makagawa ng mga medium-sized na bahagi ng hiwalay, at sa parehong oras ay magagawang mag-forge at maglinis ng mga bihirang metal. Ang paglilinis ni Tang Wulan ngayon ay walang alinlangang nagawa ng napakahusay, at kailangan lamang tapusin ang pagbuo ng mga bahagi. Oo, sumang-ayon si Tang Wulan at agad na nagsimulang magpanday. Lumitaw muli ang libu-libong huwad na martilyo ng tungsten steel, at muling tumunog ang maindayog na paghampas. Gusto siyang pigilan ng reviewer at sinabi sa kanya na kailangan lang niyang gumamit ng ordinaryong metal para makumplito ang assessment, ngunit pinigilan siya ni Shen Yu gamit ang kanyang mga mata. Nais niyang makita kung ang nag-iisang 9 na taong gulang na batang ito ay makakagawa nito. Kung saan pupunta. Pindutin muli si Shen Yin, ang puso ni Tang Wulan ay puno ng kagalakan, ito ay isang damdamin mula sa puso, na parang bumalik siya sa kanyang kaibigan muli. Ang malutong na paghiging ni Shen Yin ay patuloy na tumutugon sa kanyang pagtambulan, ang kanyang pagtambulan ay naging mas mabilis, at hindi siya gaanong nag-isip, at ang buong piraso ng Shen Yin ay nagsimulang magbago. Sa tuwing nahuhulog ang martilyo, tatalbog ito ng mas mataas, at lumalakas si Tang Wulan. Unti-unting nag-deform si Shen Yin, at unti-unting lumitaw ang isang medium-sized na bahagi na may perpektong bilog na hugis. Walang pagkakamali, parang umaagos na tubig, parang bawat martilyo ay nahulog, dapat nandoon. Sa pananaw ni Shen Yu, ito ay halos parang textbook forging. Ang mga pangunahing kasanayan ng batang ito ay napaka-solid na kahit na maraming mga apprentice na may edad na 18 o 9 na nag-aral ng forging ng higit sa 8 taon ay malayong nahuhuli. Walang mga magarbong galaw, puro forging lang, pero nagbibigay ito sa mga tao ng hindi pangkaraniwang dalisay na pakiramdam. Sa pangkalahatan, ang maliliit na bahagi ay gagamitin sa koneksyon ng mecha, at ang mga medium-sized na bahagi ay magiging bahagi mismo ng mecha na naka-embed. Ang ginawa ni Tang Wulan ay isang kalahating bilog na bahagi, isang mahalagang bahagi ng joint ng tuhod ng mecha. Ang magkasanib na mga bahagi ng proteksyon ay ang pinakamadaling isuot, ngunit sa parehong oras, ang mga joints ay din ang pinakaangkop na lugar upang i-install ang Soul Guide Array. Ang Immersion Silver ay angkop para sa pagpapadala ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang magkasanib na mga bahagi ay perpekto. Malinaw na isinaalang-alang ito ni Tang Wulan. Mahigit 1 oras ang lumipas. Nang lumitaw ang mga bilog at walang bahid na bahagi sa harap ni Shen Yu at ng evaluator. Ang dalawang ito ay mas tahimik pa kaysa kanina. Dalawang master, nakapasa ba ako? Si Tang Wulan ay lubos na nasisiyahan sa gawaing ito. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya si Shen Yin upang lumikha ng mga bahagi. Ang tanging kapintasan sa kanyang puso ay ang gawaing ito ay hindi 1,000 forging. Kung tutusin, may kumpiyansa talaga siyang makumplito ang 1,000 forging. Pagkatapos ng huling 1,000 forging immersion silver, nalaman niyang ang kanyang pangunawa sa forging ay halatang tumaas sa mas mataas na antas. Ang pakiramdam ng muling pagpapanday kay Shen Yin ngayon ay talagang kahanga-hanga. Ang panimulang punto ng website ng Chino Now. Hidian.com ay tinatanggap ang mga mambabasa na pumunta at magbasa. Ang pinakabago, pinakamabilis at pinakamainit na serial na gawa ay nasa simula na lahat. Nang lumabas si Tang Wulan sa Blacksmith Association, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, hindi dahil natukoy ni Master Sen at ng reviewer na naabot niya ang antas ng isang second level na panday. Ito ay dahil direktang binayaran ng asosasyon ang mabibigat na pilak na bahagi ng joint ng tuhod na kanyang napik, na talagang nagbigay ng hanggang 10,000 federal na barya. Lumalabas na ang pagpapanday ng mga bihirang metal ay maaaring kumita ng napakaraming pera. Sinabihan siya ni Shen Yu na hilingin sa kanya na bumalik sa loob ng 2 araw para matanggap ang kanyang panday na badge, at sa oras na iyon ay maaari na siyang magsimulang tumanggap ng mga trabaho. Mang Tian. Ikinonekta ni Shen Yu ang Soul Guide Communication ng matandang kakilala na ito. Si Mang Tian ay palaging napakalamig. Ang kayamanan na natagpuan mo mula doon. Medyo maikli ang paghinga ni Shen Yu. Sinabi ni Mang Tian, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ano pa ang masasabi ko, ang iyong disipulo? 9 na taong gulang, pangalawang antas. At gumawa siya ng mga medium-sized na bahagi ng direkta mula kay Shen Yin. Sa kanyang kasalukuyang edad, kung hindi siya tatakbo sa landas, natatakot ako na wala pang ilang taon bago niya masubukan si Chen Huan. At nagmarcha patungo sa Master Forger. Paano mo tinuruan ang batang ito? Hoy, nagsasalita ka ba? Si Shen Yu ay labis na hindi nasisiyahan sa katahimikan ni Mang Tian sa kabilang panig.
Walang masasabi, ang batang ito ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan at handang gamitin ang kanyang puso. Iyon lang. Mahinang sabi ni Mantian. Iritadong sinabi ni Sen Yu, hinayaan mo ang batang ito na lumapit sa akin para magpakitang gilas, di ba? Oo. Inamin ni Mantian nang walang pag-iwas. Sabihin na natin, ano ang mga kondisyon? Ibigay mo sa akin ang batang ito. Ginugugol mo ang halos lahat ng oras mo sa lugar kung saan walang dumi ang ibon sa Aulay City. Paano ka magkakaroon ng oras para turuan ang iyong mga alagad? Nangangako ako. Kung ibibigay mo siya sa akin, tiyak na tuturuan kong mabuti ang batang ito. Bye. Dududo. Ang bastos na ito. Halos ihagis ni Sen Yu ang soul communicator sa kanyang kamay. Teacher, hinahanap mo ba ako? Sa sandaling ito, isang binata sa edad na 20 ang pumunta sa silid ni Sen Yu. Ilang level na ba ang napik mo? Ilang taon mo na ba ako nakasama? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mapeke ng 1,000. Sa sitwasyon ng pagkatulala, ang binata ay direktang pinagalitan ng kanyang kadalasang napakabait na guro. Hindi alam ni Tang Wulan na ang kanyang kahusayan sa pamimiki ay nakasakit sa iba, at nakabalik na siya sa akademya sa oras na ito. Dito ka. Ibinigay ni Tang Wulan ang 10,000 federal na pera kay Xi, na nakahiga pa rin sa kama, hindi pa rin namamaga ang kanyang mukha. Malamig na tiningnan siya ni Xi, gusto mo bang umiwas sa away? Umiling si Tang Wulan, wala akong magawa noon, wala talaga akong pera. Pero pangunahing ginawa ko ang paninira, at hindi kita mailabas. Babayaran muna kita ng 10,000, at bibigyan kita ng 10,000 mamaya. Nangako ako. Gagawin ko ito. Bukas pagkatapos ng klase, kailangan mo lang maghanap ng lugar. Pagkatapos magsalita, naglagay siya ng 10,000 federal na barya sa tabi ni Xi at bumalik sa kanyang kama. Nakaupo sa itaas na kama, nagkatinginan sina Zhou Changshi at Yun Xiao. Dahil natalo si Zhou Changshi kay Tang Wulan sa pagkain ng bonds, talagang kumbinsido siya. Si Yun Xiao ay puno ng kuryosidad. Sa pagtingin sa kasuotan ni Tang Wulan, tila hindi siya makakapaglabas ng 10,000 federal na barya sa isang pagkakataon. Naka-cross-leg sa kama at nagmumuni-muni, hindi nagtagal ay pumasok si Tang Wulan sa isang ethereal na estado. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na lumaban siya sa pamamagitan ng Wan ngayon. Sa katunayan, wala siyang karanasan sa lugar na ito. Hindi man lang natuto ng totoong labanan. Napakalakas ni Xi, naramdaman ni Tang Wulan na kung hindi dahil sa kanyang Blue-Silver Grass Entangling Soul ability na gagana, natatakot ako na hindi man lang niya mahawakan ang kanyang tagiliran. Ngunit ang laban ngayon ay nagbigay din sa kanya ng kaunting pangunawa kay Wan. Sabi ng guro, kung gusto niyang ma-practice ang control ng Blue-Silver Grass, mukhang kailangan na talaga niyang magmadali. Hindi nagnilay-nilay si Xi, ngunit nakahiga sa kama. Iniisip din niya ang tungkol sa labanan ngayon kay Tang Wulan sa kanyang isip. Siyempre pabaya siya dahil minamaliit niya ang kabilang partido, pero dapat Blue-Silver Grass ang martial arts ng lalaking ito, di ba? Ngunit bakit hindi kayang putulin ng Guanglong Dagger ang ganoong klase ng basurang martial spirit kung halatang mas mataas ang kanyang cultivation base kaysa sa kalaban? Ito ay hindi maisip. Bukas, ipaalam sa kanya kung gaano kahusay. Ang suntok na ito ay hindi maaaring makuha ng walang kabuluhan. Hinawakan ang kanyang namamagang mukha, ang puso ni Xi ay puno ng galit. Pagkatapos ng pagninilay ay hapunan, pagninilay pagkatapos ng hapunan. Maagang lumipad ang tanggang ibon at pumasok sa kagubatan. Si Tang Wulan ay may napakalalim na pangunawa sa 4 na salitang sipag at kakayahang makabawi sa kakulaitan. Sa madaling araw, nang ang unang sinag ng sikat ng araw ay pumasok sa bintana, binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng isang gabi ng pagninilay-nilay, ang espiritu ay puno, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tila bahagyang bumuti. Matapos makapasok sa ika-10 antas, ang bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay malinaw na bumilis, ngunit ang lakas ng kaluluwa na kailangan para umasenso ay walang alinlangan na higit pa. Nangangailangan ito ng akumulasyon sa paglipas ng panahon. Nang siya ay malapit ng bumangon sa kama, nakita niya na si Xi ay nagmulat ng kanyang mga mata, na hindi alam kung kailan siya nagsimulang magnilay sa ibabang kama sa tapat. Nakaharap ang mga mata sa isa't isa, nanlamig ang mga mata ni Xi, at si Tang Wulan ay bumangon sa kama na may walang pakialam na ekspresyon at naghilamos. Sa kanyang paningin, si Xi ay isang mayamang tao sa lungsod, dominante, makapangyarihan, at mapanghamon. Mas gugustuhin niyang maging kaibigan si Zhou Changshi kaysa pakialaman ng mga ganoong tao. Pagkatapos maghugas, isa ito sa pinakamahalagang bagay sa isip ni Tang Wulan, ang pagkain. Ang hindi niya alam ay ang bond battle kahapon ay nagbigay sa kanya ng palayaw bago opisyal na magsimula ang paaralan, ang maalamat na rice bucket. Maaga siyang gumising, wala pa ring tao sa cafeteria, at nahahati din ang almusal sa 3 kategorya, A, B, at C. Si Tang Wulan ay natural na naglakad sa gilid ng C-meal. Sagana ang almusal, may gatas, itlog, sausage, tinapay, at gulay. Pinuno ni Tang Wulan ang isang malaking plato, naghanap ng sulok at nagsimulang kumain. Kilala na siya ng master ng kantin.
Originally, inisip niya na baka nag-break ang bata kahapon, pero kung titingnan ang sitwasyon ngayon, halatang hindi naman. Kumakain siya, at dumating din si Xexi sa kantin. Tulad ni Tang Wulan, hindi siya tumingin sa iba pang dalawang bintana. Diretso siyang naglakad papunta sa Class A side at lumabas na may dalang isang plato ng pagkain. Sa ibabaw, tila hindi ito gaanong naiiba sa pagkain ni Tang Wulan. Ngunit ang isang mas malapit na pagtingin ay magbubunyag. Ang parehong ay gatas, ngunit ang kanyang gatas ay hindi gatas, ngunit ang gatas ng isang bihag na kaluluwang hayop. Ang iba pang mga pagkain ay mayroon ding mga pinagmulan, at sila ay mas masustansya. Siyempre, kumpara sa gana ni Tang Wulan, ang gana ni Xexi ay mas mababa sa 1 sa 10. Magkalayo ang dalawa at magkahiwalay na kumain. Paminsan-minsan ay sumulyap si Xexi kay Tang Wulan, ngunit ang buong diwa ni Tang Wulan ay nakatuon sa almusal na nasa harapan niya. Parami ng parami ang mga tao sa kantin, tulad noong dumating si Tang Wulan para kumain kagabi, maraming estudyante ang tumuro sa kanya. 3 poste sa araw, ang seremonya ng pagbubukas. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.